Hindi pa nga kami makakalabas dahil kailangan pang obserbahan nga ni Gael. Kaya naman nga si Ran ay pumunta na nga dito sa mga kailangan muna nga bayaran. Nasa 3 araw pa nga lang tayo mga mare, pero yung bill nga natin ay talaga nang mababalula ka. At masasabi mo talaga na napakamahal nga magkasakit. Dahil nga abutin pa nga tayo mga mare ng ilang araw pa. Kaya naman nga itong si Ran, sabi ko bumili nga siya doon ng shampoo. Total malapit lang naman nga dito mga mare ang Mercury. Kaya naman nga nilakad na nga lang niya. Kung titingnan nga si Gael mga mare, okay naman na nga siya kaysa nga nung nakarang araw. Naawa nga kami kasi naiinip na nga rin siya mga mare at gustong-gusto na nga rin yatang umalis. Kanina nga gustong bumaba mga mare at maglakad, kaya lang parang nanginginig yung mga tuhod niya. Naalala ko tuloy mga mare nang huling hospital nga siya dahil sa amoeba. Ayun nga mga mare, nakakapagsalita na siya tapos biglang nawala. Tapos ngayon nung paglalakad naman nga mga mare, yung nahihirapan siya kasi ilang araw na nga siyang nakahiga. O siya mga mare, itong sila mama dumalaw nga saglit at nagdala nga ng mga damit. Sakto kagigising nga lang mga mare ni Gael, kaya naman naabutan nga nilang gising. Kaya pag uwi din talaga namin mga mare ay kaya kailanganin nga namin maghigpit lalo na sa mga paninigarilyo. Dahil napakahirap nga mga mare ma-admit ang bata, lalo na kung bata. At eto nga dumating nga sila mga, pero saglit lang naman nga sila dito kasi sabi ko mahirap na kung magkasabi-sabi kayo magkasakit. Nagdala rin pala sila mga mare ng makakain nga natin dito ng may sabaw. At eto nandito na nga agad sila mga mare. Ngayon nga mas na-realize ko nga na kailangan talaga natin mga mare paghandaan nga yung mga bagay-bagay, lalo na pagdating sa kalusugan. Lalo na kapag isa ka na nga mga mare, may pamilya at may mga anak ka, kailangan pala talagang mag-ipon ka. Dahil kapag nagkakasakit ay hindi biro mga mare, maganda rin talaga yung may magagamit nga tayo kapag may emergency. At eto't kinahaponan nga mga mare, sabi ko karan magkape nga kami kasi talagang inaantok nga ako kababantay. Pero natuwa naman nga kami kay Gael, halos 3 oras nga siyang natulog mga mare na diretso. Siguro kasi nagbabawi-bawi nga rin mga mare ng lakas kasi ilang araw nga siyang puyat. Hirap na hirap pa siya mga mare sa kanyang lagnat saka sa ubo. May mga nagsasabi nga dahil daw nga baka nasundan, ganyan. Dahil ganun nga daw sila mga mare, yung anak nila nagisakit din nung masundan. Sakto pa nga mga mare, panahon nga ngayon ng mga tarangkaso. Dahil sa nga nangyari nga na to mga mare, talaga naman nga palagi na nga akong absent. Pero okay lang din naman nga kasi nakikiusap ako sa mga teacher ko kapag absent ako. Sinamantala na muna nga namin mga mare dito nga natulog nga si Gael makapag merenda kasi syempre kailangan din talaga namin ng lakas. Pero sa totoo lang mga mare, kapag may mga ganito talagang problema, as nagiging matatag nga kami ni Ran. Sabi ko nga kay Ran, iisipin na nga lang namin na pagkatapos nga ng mga pagsubok ay may maganda nga mga marang plano si Lord. Ganito rin kasi mga mare yung nangyari sa amin noon na talaga namang walang-wala ka na tas ang daya pang pagsubok. Kaya ang sabi ko nun nga kapag may mga pagsubok, ibig sabihin na may biyayang darating. At nang dahil sa pagsubok na yun, mas nagiging matatag tayo mga mare. Buti na lang din talaga mga mare si Ran, hindi katulad ng ibang lalaki na talagang hahayaan kang alagaan yung anak mo kahit may sakit na. Kaya kapag may ganitong pagsubok mga mare, na-appreciate nga namin ng isa't isa. Literal talaga na sa hirap at ginhawa, sa kalusugan at sa sakit. At syempre pinapanalangin nga namin kay Lord na makalabas na nga agad kami. At syempre paglabas galing na nga si Gael. Akala kasi namin mga mare ngayon kami makakalabas, hindi pa pala. Base nga mga mare sa tulugan ng bago ni Gael, baka nga daw mga mare may hika. Kaya sabi nga namin, mas maghihigpit ka nga kami mga mare sa mga naninigarilyo nga sa bahay kasi napakahirap mga ospital. Lalo na nga kapag dating kay Gael mga mare. O siya, eto't nagkwentuhan na nga lang din kami mga mare pagkatapos na naghilamos na nga si Ran. Isa na naman ng good feedback mga mare sa Mare Glow dahil na gusto niya nga daw kasi mas naging brighter ang kanyang skin at naglighten ang kanyang dark spot mga mare. At alam niyo ba ang kaganda sa sabon natin? Meron siyang microfilling effect na nakakatulong para maalis yung mga dead skin ng balat nga natin para mas ma-absorb pa nga ng balat natin yung magandang ingredients ng sabon. Isa pa nga sa pinagmamalaki ng Mare Glow, matagal nga siyang matunaw mga mare. Mabula at matipid nga siya. Kapag nga bibili kami, kasama pa siya mga mare pre-mesh knit. Pagpasensya nyo ng mga mare dahil palagi natin kasama ang Mare Glow dahil sa totoo lang tayo ang nagpo-promote nito kaya kailangan makabenta. Lord, marami pong salamat sa lahat ng blessing. Siyempre sa inyo mga mare, paano ba yun bukas na lang ulit?